Bayan, manghingi naman tayo ng update sa Office of Civil Defense. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang kanilang tagapagsalita na si Sir Juni Castillo. Magandang gabi, Sir Juni. Ito po si Clazel Pardilla, kasama po si Patrick De Jesus ng Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Patrick. Magandang gabi, Clazel, at saka sa ating po mga tagapanood. Sir Juni, batay po sa datos ng OCD, ano pong mga lugar ang pinaka-naapektuhan ng Bagyong Basyang? Go ahead, sir. Opo, sa ngayon, ang apektadong mga lugar natin are actually meron ng 695 na mga barangays na ang apektado. Ito ay binubuo ng mga 64,000 mga pamilya. Or rather, tumaas na kasi ito, yung kaninang 233,000 na mga apektado. Ngayon, umabot na ng 456,000 na mga kababayan natin ang apektado. Ito naman po ay coming from 128,000 na mga pamilya. Kung lugar po ang pag-uusapan, ang una kasi, nakita natin yung mga images doon sa Iligan City, and then nagdeklara na rin nga po ang lokal na pamahalaan ng state of calamity doon sa syudad. Sir Juni, may update po ba sa bilang ng mga nasawi dahil po sa Bagyong Basyang? Patrick, sa nakakalungkot tumaas yung bilang ng ating mga casualties. Kasi nadagdagan nito, nagsagawa na kasi kaninang umaga, bumaba na yung ating mga regional offices sa Office of Civil Defense, ganun din yung mga ibang mga national government agencies. Kaya nagpulong nandoon at saka nagsagawa ng rapid damage and need assessment. Ang total number of casualty natin as of 6 p.m., ito po ay umabot na sa 12. 12 po, nadagdagan na ito. Yung siyam po dito are coming from Region 10. Tapos yung dati naman pong na inaipabalita, yung 4 doon sa Cagayan de Oro, and then nadagdagan ito nitong mga dito nga po sa Iligan City, at saka yung sa Caraga naman po, meron pong 3 na nalunod din. Sir Juni, 12 po ang nasawi. Ano po yung rason? Sila po ba ay nalunod, naguhuan ng lupa? Go ahead, sir. Opo, yung 5 po doon, or rather wait, yung 4 po coming from Cagayan de Oro, ito po ay dahilan sa landslide. Tapos yung sa Caraga naman po na 3, ito naman po ay nalunod, and then ganun din po yung galing doon sa Iligan City, na nalunod din po ito dahil po sa mga pagbaha. Sir Juni, ano na po yung mga LGUs na nakipag-ugnayan po sa Office of Civil Defense or sa national government nga po para po maipaabot sa kanila yung mga karagdagang tulong matapos po itong bagyo? Oo, Patrick, itong mga kausap na natin ng mga LGUs na nangingi ng mag-assistance from the national government units at sa isinagawa na nga kaninang pagpupulong. Una na dito, siyempre, yung Iligan City, kasi nga po para doon sa mga kababayan natin na apektado doon ng mga lawakang pagbaha. And then, ganun din po, siyempre, yung mga apektado din natin sa ibang rehiyon din, ganun sa Caraga, ganun din itong sa Northern Mindanao pa. So far, itong 2 po, we'll have to check also with the other LGUs kung ano pa yung mga pangangailangan nila. Sir Juni, mayroon po ba tayong mga pangunahing infrastruktura na nasira po? At kumusta rin po ang lagay ng ating mga pantalan po, sir? Clazel, pagdating dito sa damage to infra at saka agrikultura, wala pa tayong datos kung magkano, bagamat siyempre nakikita natin, merong may mga nasirang tulay, at mga kalsada, ganun din sa mga agrikultura, but hopefully within the next coming days, magkakaroon na ito ng cost of damage, magmula sa iba't ibang ahensya natin, particularly from the DPWH, from the Department of Agriculture, ganun din dun sa ating mga lokal na pamahalaan. Pagdating naman, Clazel, doon sa mga pantalan natin, wala na rin kasing mga areas na merong tropical cyclone na warning signal, So technically allowed nang magbiyahe yung mga sasakyang pandagat pagbiyahe, at saka may mga na-stranded doon. But all those strandees naman are been taken care of pagmula sa pagkain nila at saka doon sa accommodation nila doon sa mga pantalan.
Okay, Sir Juni, mensahe nyo na lang po sa publiko at yung inyo pong gustong itiyak nga po doon po sa mga residente na nasa evacuation centers pa rin po at doon sa mga naapektuhan po ng bagyo. Ayan mga apektado ng itong bagyong Basha, rest assured po, ang direktiba kasi sa atin ng Pangulo, mga pangangailangan ng ating mga kababayan na apektado ng kalamidad. Kaya nga po yung ating mga national government agencies pumunta na po doon, specifically sa Iligan City, para alamin kung ano yung mga pangangailangan. Yung aming pong Office of Civil Defense Regional Office, yung aming Regional Director at saka yung kanyang team ay nandun na po para alamin itong mga pangangailangan para kung ano man po ang mga dapat na ipadala ng mga pangangailangan, augmentation from the national government ay agad pong maiparating sa inyo. Alright, marami pong salamat Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.